Sarap din kasi papakin, no? Sarap. Ayan guys, maglalagay lang tayo ng tubig. Okay. Lalagay lang natin ating sibuyas, konting asin, konting ajinomoto, paminta, star anise powder guys. Ayan, 2 star anise na buo. Maglalagay tayo ng asukal para manamis-namis yung ating lasa ng ating toyo. At tikman natin. Kulang pa sa asukal, no? So, ayan. Talagang nabitin ako. Yung una kong ginawa ay nabitin ng lola nyo na ito yung bloke ng ating manok. Ayan. Ang gagamitin nyo. So, mamaya natin tatanggalan nyo lang natin, guys. Ambot sila. Ito na guys yung ating mga manok at yung baboy pinakuluan natin sa star anise na gagawin nating pork floss at chicken floss. Alam nyo ba na nakatatlong kuha na yata ako dito guys. Kaya kung makikita nyo yan na lang yung natira. Kasi yung una ay ginawa ko siya pan-topping sa ibabaw ng kanin with green onion lang na leaves. Tapos kahapon ang kinain ko ay ito lang tsaka tinapay. Naglagay tayo ng palaman. Napakasarap niya guys. Lasang-lasang ham siya. Kaya lang hindi nga lang kasi ito tatagal sa ref kung itatago lang natin siya na as is. Actually, pwede nyo siyang gawing palaman lang na ganyan lang siya. Titignan nyo para siyang pagkain ng aso. Kasi alam nyo kung bakit naging ganito yung kulay niya. 3 araw ko tong binabad mismo dito sa soup natin. And then every morning and then gabi, pinapakuluan ko lang siya. Napakadami nitong soup na to hanggang sa naubos na siya. Ayan, naiga na nga. Kakapakulo natin every morning bago tayo matulog para hindi mapanis. So meaning, binababad ko talaga siya para kumapit ng husto yung ginawa nating syrup, yung soup na ginawa natin. At nakaka-addict papakin guys. Nagdadalawang isip nga ako kung gagawin ko siyang pork floss kasi masarap din siya sa siopaw. At plano kong gumawa ng siopaw. Para siyang ham sa atin. So dito ang gagawin lang natin guys ay magsasangag lang tayo ng ating karne na pinakuluan natin ng 3 araw guys. Araw-araw yun tuwing umaga at gabi hanggang sa maiga yung ating sabaw para ma-absorb nila yung lasa ng ating ginawang sauce. Tapos naglagay lang tayo ng mantika and butter. Ang gagawin lang natin dyan pati yung kanilang konting katas ay isasama na rin natin para yung kanilang lasa ay talagang sulit na sulit. At wala kayong ibang gagawin, hindi nyo kailangan i-blender kasi habang natutuyo yan dahil nga sobrang lambot ng karne nyo ay kusa siyang magkakalas-kalas. Kaya ayan nakikita nyo habang tayo ay nagsasangag, pinipisil ko lang para maghiwa-hiwala yung pinaka-flakes ng ating karne. Tapos pinagmix na rin natin yung manok natin dyan tsaka yung baboy guys. Ayan kung makikita nyo. Tapos after kulang 1 oras ay ganyan yung magiging itsura niya. Kailangan kapag sinasangag nyo siya ay sa mahinang apoy lang para hindi agad masunog dahil nga medyo matamis yung ating syrup na ginawa. Kaya naman kapag malakas ang apoy nyo ay madali kayong masusunugan. So ayan guys, super dry na siya at ang ginawa ko dito, nirest ko lang muna siya and then kinabukasan sinangag ko siya ulit para totally dry talaga siya. At makikita nyo parang yung pinaka flakes, yung pinaka ano niya guys, yung floss niya, talagang parang bulak na gano'n na siya. So kailangan wag nyo muna siya itatago sa bote, kailangan ay palamigin nyo na muna siya. Better guys na hayaan nyo siyang sumingaw pagkasangag nyo and then kinabukasan isangag nyo siya ulit ng light lang para lang ma-sure nyo na 100% ay dry na siya. So yan ganyan guys ang paggawa ng ating floss. At ganyan kaganda yung ating texture ng ating floss guys kung makikita nyo. Atikman natin. Mainit-init ba siya? Kaya kailangan muna natin siya palamigin bago natin siya igarapon. Kahit wala to sa rep guys, pwede nyo siyang tago. Kahit nasa lamesa nyo na para maalala nyo siyang kainin. Grabe guys. Parang gusto nyo kumain ng kanin. Yan ang tinapay. Ngayon magtotoast tayo ng tinapay. Lalagyan natin ang palaman nito. Tara. Meron tayo dito lalagyan, syempre. Isasali na natin siya dito. Okay. Hindi nyo na kailangan itago sa rep to guys. Kasi ang importante dito, dry na dry talaga siya. Tingnan nyo guys, ito pa lang. Magkano nyo nang bibilin to? So, marami tayong stock. Pork floss at chicken floss. Ano ko na yan, pinagsama ko na. Lagyan natin si Ate Tati dito naman sa ating lalagyan. Ayan, ang social niya, di ba? Sana makain ni Ate Tati to kasi sayang to guys pag hindi niya to kinain. Okay. Ayan na guys, yung ating chicken and pork floss mix. Kahit na magtinapay kayo, mag-okonomiyaki kayo, takoyaki kayo, mag-insimada kayo, at mag-siopaw. Babasahin nyo lang siya ng konti, no? Para pwede nyo na siyang ipalaman. At lalagyan lang natin siya ng
Do not eat. Ayan. Ganda niya, di ba? Papatikim natin si Ate Aska nung ginawa nating pork floss, chicken floss, at ito na nga lang yung natira dahil lagi natin siyang nakain. Hindi ako. Ngayon, ipapatikim natin kay Ate Aska. Tikman mo. Kasi kakakain niya lang ng tinapay. Nakalimutan ko sabihin sa kanya na yun ang ipalaman niya. Sayang. Tikman mo. Kamay? Oo. Kamay mo na. Kasi dry naman yan. It's okay. Kaninang maga yan ang kinain ko. Anong lasa? Masarap siya sa onigiri. Masarap din siya sa tinapay. Yung cream butter. Nanka, sake mitai. No? Parang siyang... Niku na no? Oo, isda siya pero parang may pagkalasang ano siya guys. Yung... Niku じゃないの? Niku da yo. これめっちゃうまい。美味しいでしょ？香りがいいよね。なんかね、鰹節みたいな食感がする。おにぎりと作ってみたら今度。Wala kasi tayong kanin eh. Masarap sana kung may onigiri. Moこれ。Sarap, di ba? ママが考えたの? Oo. Pero ubos na, di ba? Puno yan eh. Yan na lang ang natira. Sarap din kasi papakin, no? Sarap. Bye-bye. Abangan nyo next time guys yung gagawin natin onigiri niyan.